Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Magandang araw sa iyo, Miss Roxy, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga pala si Jobert, 22 anyos. Sumulat ako dahil gusto kong ibahagi ang naging karanasan ko nang lumuwas ako sa Maynila para makipagsapalaran. Mahirap mabuhay sa syudad, lalo na kung wala kang kakilala at wala kang matitirhan. Pero maswerte ako dahil ang aking ninang Lilia ay bukas palad akong pinatuloy sa kanyang bahay. Si Ninang Lilia ay 45 anyos na, biyuda at walang anak. Dahil wala akong pambayad ng renta, binigyan niya ako ng sariling kwarto, mga gamit at itinuring na parang pamilya. Sa totoo lang, siya ang naging sandigan ko sa gitna ng hirap ng buhay sa construction na pinapasukan ko. Nagtatrabaho ako noon sa isang construction site sa Manila. Mabigat ang trabaho, puro buhat ng simento at bakal. Pero tiniis ko para sa aking kinabukasan. Si Ninang naman ay may karinderya malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Doon kami madalas kumain ng mga katrabaho ko tuwing lunch break. Hinahangaan siya ng maraming kalalakihan sa aming lugar. Sa kabila ng pagiging byuda nito, maganda pa rin at tila ba hindi tinablan ng panahon. Ang kanyang balat ay makinis at ang kanyang hubog ay sadyang nakakaakit, dahilan kung bakit palaging puno ang kanyang karinderya ng mga suking lalaki. Kasama ko naman sa trabaho si Mang Ronel, isang matandang suki sa karinderya ni Ninang. Isang araw, habang kumakain kami, nabanggit ko na nakikituloy ako sa may-ari ng karinderya. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ronel nang malaman niyang ninang ko ang ginang. Aba, Jobert, napakaswerte mo naman kung ganun. Kung ako ang nasa lugar mo, baka hindi na ako pumasok sa trabaho at bantayan ko na lamang ang bahay nyo. Napakaganda ng mukha at katawan ni Lilia. Hindi ko akalain na may ganyang kagwapong inaanak pala siya. Biro ni Mang Ronel habang nakatingin kay Ninang Lilia na busy sa pagsasali ng ulam. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo ko sa aking mukha. Medyo nainis ako sa sinabi ni Mang Ronel. Mang Ronel, igalang nyo naman po si Ninang. Huwag nyo siyang pagpantasyahan dahil pamilya ang turing ko sa kanya. Tsaka, huwag nyo po siyang bastusin sa mga biro nyo. Seryoso kong sagot. Sadyang protective ako kay Ninang Lilia dahil alam ko kung gaano siya kabait at kung gaano kahirap ang buhay niya bilang isang byuda. Ayokong may nambabastos sa kanya, kahit biro lang ito ng aking mga katrabaho. Sa pananatili ko sa bahay ni Ninang, doon ko mas nakikita kung gaano siya kaganda sa malapitan. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, sabay kaming kumakain ng hapunan. Doon ko napapansin ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na tila may itinatagong lungkot. At ang kanyang mga labi na laging may matamis na ngiti para sa akin. Isang gabi, habang naguhugas kami ng pinggan, naglakas loob akong magtanong tungkol sa kanyang buhay. Ninang, bakit po ba maaga kayong nabiyuda? At bakit hindi na po kayo muling nag-asawa sa ganda niyong yan? Buntong hininga ang pinakawalan ni Ninang Lilia bago sumagot. Namatay ang asawa ko sa isang aksidente sa trabaho. Simula noon, parang nawalan na ako ng gana na maghanap pa ng iba. Itinuon ko na lang ang pansin ko sa karinderya at sa aking pag-iisa. Masakit mawalan, pero kailangang magpatuloy. Sagot niya. Tumingin siya sa akin ng malalim at sa pagkakataong yun, naramdaman ko ang kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. Ang lungkot sa kanyang boses ay tila humihingi ng kalinga. At ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok. Nagpatuloy ang aming usapan tungkol sa mga buhay-buhay. Ikinuwento ko ang mga pangarap ko at ang hirap ng buhay sa probinsya na iniwan ko. Pakiramdam ko ay mas lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa. At sa bawat tawa niya at sa haplos niya sa aking braso tuwing nagbibiro siya, lalong lumalalim ang aking pagnanasa na hindi ko dapat nararamdaman. Ang paggalang ko sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang damdamin na alam kong bawal. Pero hindi ko mapigilan, Miss Roxy. Sa loob ng maliit na kusinang yon, tila nawala ang lahat ng tao sa labas at kaming dalawa lang ang natira. Habang tumatagal,
lalong nagiging mapanuri ang aking mga mata sa bawat galaw ni Ninang. Minsan, nakikita ko siyang nakasuot lang ng manipis na duster habang nagdidilig ng halaman o naglilinis ng sala. Kitang-kita ang kurbada ng kanyang katawan na sadyang nakakatukso para sa isang binatang katulad ko. At sa bawat gabi na magkasama kami, tila ba nagiging mas matapang ang aking mga tingin. At napapansin ko na hindi rin naman umiiwas si Ninang. Sa katunayan, tila ba may mga pagkakataon na sinasadya niyang mapalapit sa akin na nagpapalito sa aking isipan. Isang gabi, nag-imbita si Ninang Lilia ng isang maliit na salo-salo sa kanyang bahay para sa kanyang kaarawan. Maraming bisita ang dumating. Kabilang na ang ilang suki sa karinderya at mga kaibigan. Doon ko nakita kung paano siya tingalain ng lahat. Pero sa kabila ng dami ng tao, ako pa rin ang palagi niyang nilalapitan para tunungin kung ayos lang ba ako. Dahil sa kaunting nainom na alak mula sa mga bisita, nagkaroon ako ng lakas ng loob na titigan siya ng mas matagal habang sumasayaw siya sa gitna ng sala. Napansin ko na hindi siya nailang. Bagkus ay nginitaan niya pa ako ng may kahulugan. Maya-maya ay lumapit siya sa akin. Salamat, Jobert. Salamat sa pagtulong. At salamat na nandyan ka para sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka rito sa bahay. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa aking kaluluwa. At sa sandaling yun, alam ko na wala nang balikan ng lahat. Ang lihim na pagnanasa na matagal ko nang itinago ay tila handa ng sumabog, Miss Roxy. Dahil sa dami ng nainom kong alak mula sa pagkikipagtagay sa mga suki ng karinderya, hindi ko na halos maalalayan pa ang sarili ko. Sa gitna ng aking kalasingan, hindi ko sinasadyang malapitan si Ninang habang nagliligpit siya ng mga huling kalat sa kusina. Sa hindi maipaliwanag na bugso ng damdamin, bigla ko siyang niyakap mula sa likuran. Nagulat siya sa ginawa ko at naramdaman ko ang paninigas ng kanyang katawan. Pero hindi niya ako itinulak. Hinarap niya ako habang ang mga kamay ko ay nasa kanyang bewang pa rin. Jobert, lasing ka na. May problema ba? Mahinahong tanong ni Ninang sa akin habang nakatitig sa aking mga mata. Ninang, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako para sa'yo. Bulong ko bago tuluyang dumilim ang paningin ko. Doon na ako nawala ng malay at nakatulog dahil sa sobrang kalasingan. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako na uhaw at mabigat ang pakiramdam. Laking gulat ko nang mapagtanto kong hindi ko kwarto ang kinalalagyan ko. Pamilyar ang amoy ng kwarto. Amoy bulaklak. Yun ang kwarto ni Ninang Lilia. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang aking ninang na nakahiga sa aking tabi. Bigla akong napraning. Pagkatapos kong uminom ng malamig na tubig, hindi ko alam kung bakit dumiretso pa rin ako sa kanyang silid. Nahiga ako at niyakap siya at bahagya siyang naalimpungatan. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ninang, pasensya na po. Ano hong nangyari? May nangyari ba sa atin? Nauutal kong tanong habang pilit na inaalala ang mga kaganapan. Tumawa siya ng mahina at hinarap ako ng may mapanuksong tingin. Huwag kang mag-alala, Jobert. Wala tayong ginawang masama. Sobrang lasing mo lang kagabi at nakatulog ka agad pagkatapos mo kong yakapin. Sinubukan kitang dalhin sa kwarto mo pero dahil sa laki mo, hindi kita kayang buhatin. Kaya pinahiga na lang kita rito sa kama ko kaysa naman sa sahig ka matulog. Bakit, Jobert? Ano bang akala mong gagawin ko sa'yo? O baka naman, ikaw ang may gustong gawin sa akin. Panunukso ni Ninang Lilia at saka tumagilid para humarap sa akin. Kinindatan niya ako at doon ko naramdaman ang kakaibang init na lumukob sa aking katawan. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na inilapat ang aking mga labi sa kanya. Iniyapos niya sa akin ang kanyang mga braso dahilan para mapaibabaw ako sa kanya. Alam kong wala nang atrasan, Miss Roxy. Idiniin ko ang mga halik na aming pinagsaluhan. Napasingap siya nang dumampi ang palad ko sa bewang niya. Dahan-dahan ko itong pinadausdos pababa. Kitang-kita ko ang mariin niyang pagpikit.
dinaramdam ang sensasyong hatid. Ninang, paanas kong sabi, gusto mo ba to? Pagkasabi ko noon ay sabay na natagpuan ng aking mga kamay ang pakay nito. Bumilis ang paghinga ni Ninang nang magsimulang gumalaw ang mga daliri ko. Pinagapang ko pa ang mga labi ko hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili at nagmistula akong mangingisdang sinisid ang lalim ng dagat. Ang mga kamay niya ay mahigpit na napakapit sa unan hanggang sa mapuno ang bawat sulok ng kanyang kwarto ng mga hiyaw at daing. Kinabukasan, hindi na namin pa napag-usapan ang nangyari. Bumalik ako sa pagtatrabaho sa construction site. Pero parang palaging lumilipad ang isip ko dahil sa nangyari. Isang hapon, habang abala kami sa paglalagay ng mga bakal sa ikatlong palapag ng itinatayong gusali, nangyari ang isang hindi inaasahang aksidente. Nadulas ako sa isang basang bahagi ng scaffolding at nawala ng balanse. Nahulog ako mula sa taas at ang tanging nagligtas sa akin ay ang mga harang na kahoy bago ako tuluyang bumagsak sa sahig. Mabuti na lang at hindi ako napano ng malupa. Pero nagkaroon ako ng kaunting bali sa aking kaliwang braso at maraming galos sa katawan. Dahil sa aksidenteng yon, napilitan akong tumigil sa pagtatrabaho. Halos manlumo ako habang nakaupo sa loob ng bahay ni Ninang. Nakabenda ang braso at hindi makakilos ng maayos. Paano na ang mga pangangailangan ko? Paano na ang pangarap ko kung hindi ako makakapagtrabaho? Sa gitna ng aking kalungkutan, nandoon si Ninang Lilia para alagaan ako. Siya ang nagluluto ng pagkain. Siya ang nagpapakain sa akin dahil hindi ko magamit ang aking kamay. At siya rin ang naglilinis ng aking mga sugat araw-araw. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano, Jobert. Ang mahalaga, ligtas ka. Huwag ka na mag-alala tungkol sa trabaho o sa pambayad ng mga gastusin dito sa bahay. Pag-aalo niya sa akin habang pinupunasan ng aking noo ng basang bimpo. Ninang, nahihiya na po ko sa inyo. Nakikitira na nga ako rito. Ako pa tong naging pabigat sa inyo ngayon. Wala na akong sahod na maibibigay para sa pagkain natin. Malungkot kong sabi. Hinawakan ni Ninang ang aking kanang kamay at tinitigan ako ng may matinding pagkalinga. Jobert, Ninang mo ko. Obligasyon kong tulungan ka. Hindi ka pabigat sa akin. Sa katunayan, masaya nga ako na nandito ka. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa'yo. Sa bawat araw na lumilipas na siya ang kasama ko, mas lalong nahuhulog ang loob ko kay Ninang. Tuwing gabi bago siya matulog, sinisigurado niya munang komportable ako sa aking higaan. Minsan, nauupo siya sa tabi ko at nagkukwentuhan kami tungkol sa mga bagay na hindi namin napag-uusapan noon. Napapansin ko ang kanyang kagandahan na tila lalong nagliliwanag tuwing lumalapit siya sa akin. Salamat po talaga, Ninang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Pasalamat ko sa kanya isang gabi habang inaayos niya ang aking unan. Wala yun. Basta tandaan mo, kahit anong mangyari nandito lang ako para sa'yo. Sagot niya habang dahan-dahang hinahaplos ang aking buhok. Ang haplos na yon ay may dalang kakaibang kuryente na nagpatindig ng balahibo ko. Hindi ko na mapigilang tumitig sa kanyang mga labi habang malapit ang kanyang mukha sa akin. Alam kong mali, alam kong ninang ko siya. Pero sa bawat sandali na magkasama kami sa loob ng bahay, lalong lumalakas ang pagnanasa ko na muli kong maangkin ang babaeng ito na nagpakita sa akin ng tunay na pagkalinga. Matapos ang ilang buwan na pag-aalaga sa akin ni Ninang Lilia mula noong maaksidente ako sa trabaho, unti-unti nang gumaling ang aking braso at ang ilang natamong sugat. Dahil sa aksidenteng yon, napag-isipan ko na kailangan ko nang makahanap ng mas ligtas na trabaho para hindi na siya mag-alala sa akin. Lalo na para hindi ako mahirapan dahil sobrang hirap talaga sa construction. Hindi nagtagal, sa tulong ng isa niyang suki sa karinderya, nakapasok ako sa isang warehouse sa isang malaking kumpanya. Mas malaki ang sahod at mas maayos ang paligid kumpara sa construction site na isang maling galaw mo lang ay mapapahamak ka. Dahil dito, nagsimula akong bumawi kay Ninang Lilia sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa akin noong panahong wala akong kakayahan. Ipinaramdam ko sa kanya na hindi lang siya basta ninang para sa akin, na espesyal siyang babae.
At sa bawat paglabas namin, mas lalong lumalalim ang aming pag-uunawaan. Isang gabi, habang kumakain kami sa labas, bigla siyang nagsalita. Jobert, alam mo naman na malaki ang agwat ng edad natin. Baka kung ano ang sabihin ng mga tao. Mahinang sabi ni Ninang habang nakayuko. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin. Sagot ko habang tinititigan siya ng malalim sa mga mata. Nang gabing yon, Miss Roxy, pag-uwi namin sa bahay, tuluyan naming binura ang pader ng pagiging magninang. Sa ikalawang pagkakataon, bumigay ulit kami. Laking gulat ko dahil sa kabila ng kanyang edad, tila ba napakaingat niya sa kanyang katawan. Ramdam na ramdam ko ang init ng bawat haplos niya na tila ba'y isang dalaga ang aking kasama. Ang gabi naming yon ay napuno ng tamis at init na hindi ko kailanman malilimutan. Sabik na sabik kami sa isa't isa. Doon ko napatunayan na ang aming ugnayan ay hindi na lang dala ng bugso ng damdamin, kundi isang wagas na pag-ibig. Isang araw, dumaan ako sa dati kong pinagtatrabahuhan para dalawin ang mga tropa. Nagulat si Mang Ronel at ang iba pa naming kasamahan nang malaman nila na kami na ni Ninang Lilia. Hindi sila makapaniwala na ang binatang inaanak lang noon ay siya na palang nagmamay-ari sa puso ng kanilang pinapantasya. Aba Jobert, ang bagsik mo talaga. Nauna ka pa sa amin kay Lilia ha? Sabihin mo naman sa amin kung ano ang sekreto mo. Biro ni Mang Ronel habang tinatapik ang balikat ko. Mag-iingat ho kayo sa mga binibitawan yung salita. Sa totoo ho niyan, minabalak ko ng pakasalan si Lilia. Nagulat si Mang Ronel at tinanong ako kung pwede ba talagang pakasalan ang sariling ninang. Jobert, sigurado ka ba? Tsaka pwede ba yan? Tanong niya. Mang Ronel, walang batas na nagbabawal sa aming pagmamahalan. Pareho kaming nasa tamang edad. Tsaka walang ibang taong nasasaktan. Paliwanag ko sa kanila ng may buong paninindigan. Ngayon Miss Roxy, masaya kami sa piling ng isa't isa. Wala kaming pakialam sa kung anong bansag ang ibigay nila sa aming ugnayan. Ang mahalaga, tapat kami sa aming nararamdaman at handa kaming harapin ang kinabukasan ng magkasama. Si Ninang Lilia ang aking naging gabay. Naging nurse noong ako'y may sakit. Sa ngayon, siya ang reyna ng aking buhay. At plano ng ilagay sa tahimik. Ngunit maraming nagsasabi na may kapalit daw ang aming ginagawa. Miss Roxy, tama ba ang desisyon na gagawin ko? Tama bang asawahin ang aking ninang sa binyag sa kabila ng mga bulong-bulungan sa aming lugar? Dapat ko bang ikahiya ang aming ugnayan dahil lamang sa turingan namin mula pa noon? Kung kayo po ang makatagpo ng babaeng mag-aalaga sa inyo ng higit pa sa inaasahan nyo, lalaban din ba kayo para sa inyong pag-ibig? Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Nagbabahagi, Jobert.